Amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. At talakayan sa Tambayan.
Yung mga nagtatanong kumusta kaya ang lagay ng ating panahon, DZRH Weather Bulletin. bibigyan tayo ng impormasyon mula sa Pag-asa DOST ni Alzar Aurelio. Alzar, magandang umaga. Welcome sa DZRH. Good morning, Alzar. Good morning po sa ating lahat. Si Bagyong Esther ay unti-unting lumalayo sa lupa at maaaring ngayong araw nasa labas na ito ng PAR. Kasalukuyan ang layo nito ay nasa 380 kilometers north-northeast ng Itbay at Batanes. Ang lakas ng hangin ng taglay nito ay maabot pa rin sa 45 kilometers per hour. Dahil dito, wala nang nakataas na wind signal sa bansa. Pero makakaranas pa rin ng mga pag-ulan, kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa malaking bahagi ng Luzon. Makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Paalala sa mga kababayan po natin sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales at Bataan. Mag-ingat po tayo dahil sa mga pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha o pag-uwan ng lupa. Sa lalabing bahagi ng bansa, maganda at maliwanag sa panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ng kalangitan, maliban sa isolated na pag-ulan. Yan ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio. Maraming salamat, Alzar Aurelio. DZRH Weather Bulletin. Pinoproseso na ng Senado ang pag-turnover sa kontratistang si Curly Discaya sa custody ng PNP. Kasunod ito ng arrest warrant na ipinalabas ng Bulacan Regional Trial Court laban sa mag-asawang Discaya at siyam na iba pa dahil sa kasong malversation kaugnay sa flood control anomalies. Ayon kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, nakipag-ugnayan na ang DILG sa kapulungan kaugnay sa nakatakdang paglipat kay Curly sa PNP sa Lunes, June 8. Una rito sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na may go signal na mula kay Gatchalian para sa pag-transfer kay Curly sa kasalukuyang nakabipine sa Senado matapos patawan ng contempt dahil sa umano'y pagsinungaling sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Teka muna, speaking of mag-asawang Discaya, hindi ba si Senador Rodante Marcolecta ang nagsusulong na sila ay maisailalim sa maging state witness? Witness protection ano ba program. nangyari doon? Bakit ba biglang naglaho yung ganong anggulo? Parang Raymond. Tabla. Ha? Tabla. Oo, kasi hindi siya in-approve. Ang in-endorse yung mga opisyal ng DPWH. Ganun Sila ba? Yusek Bernardo, si Engineer Henry Alcantara. Yun. Ang pagkaalam ko, at saka si yung contractor, si Sally Santos. Ayun. Yan sa Bulacan. Sila si Curly Discaya, na wala na nga sa isip namin na nandiyan pa pala sa Senate Nandiyan nakakulong since September Bagong yun, opera. At saka yung asawa niya nalipat na sa I think Cebu. Sa isang kulungan doon sa Cebu. Bigla ko naalala kasi di ba masigasig si Senador Rodante Marcoleta na Tanggapin sila. Dalawa maging state witness. Sabi nung kritiko, paano magiging state witness yan? Major player yan prime suspect. Flood control scandal. Hindi na-approve doon sa committee. Samantala ho naman, may viral road rage dyan sa Sampaloc, Manila at ito iniimbestigahan na ng Manila Police District. Abay, sunod-sunod ito maiinitin ang ulo ng ating mga kababayan. Yung lately, yung police na sinagot-sagot pa si Commissioner Kalinisan. In public yun, Napolcom. Talagang ganong katapang. Yung patrolman Suwan. Nanabimot pala. Yung pala. Naungkat yung sangkaperba niyang kaso. Ayun. Ngayon, I don't think na makabalik pa yun sa serbisyo. Nag-awol na daw ulit ngayon Hindi na nila makita May viral road rage na bago dyan sa Sampaloc, Maynila at inimbestigan ito ng Manila Police District. Si Tina Nolasco sa detalye ng balitang yan. Ati Tina, magandang umaga.
Magandang umaga, Raymond. Formal na nga iniimbestigahan ng Manila Police District ang isang insidente na naman ng road rage sa Sampaloc, Maynila na nag-viral kamakailan sa social media. Nagugat ang investigasyon matapos kumalat sa ang Facebook post ng isang real Ryan. Ang isang video na kuha noong June 1, bandang mag-aalas 3 ng madaling araw, kung saan nagkasalubong sa isang one-way street sa Sampaloc, Maynila ang dalawang motorcycle rider. Makikita sa video ang rider na biktima ng pananakit na nasa tamang linya ng sinundan ng kapwa niya rider kasama ang angkas nito. Sa sumunod na komprontasyon, hinampas ng back rider ang biktima gamit ang helmet habang pinagmumura rin ng rider ang biktima. Noong June 3, formal nang nagsumbong ang biktima sa Sampaloc Police Station upang iulat ang nangyari. Sa report ng biktima, nasira ang kanyang helmet at motorcycle intercom. Bukod pa rito, hindi rin siya nakapasok sa trabaho dahil sa labis na stress at takot na idinulot ng insidente. Mariing kinundin naman ito ni Manila Police District Director Police Brigadier General Arnold Santiago ang nasabing ang road rage at pinaalalahanan ang mga motorista na palaging maging pasensyoso, disiplinado at galangin ang batas trapiko. Una nang inilagay ng Land Transportation Office sa alarm status ang nasabing motorsiklo at isinailalim sa 70 araw na preventive suspension ng driver license ng rider habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Labas tayo ng Metro Manila, dalawang street-level individuals tiklo matapos maaktuhang gumagamit ng shabu sa La Trinidad, Benguet. RH number 41, Romy Gonzales. Romy. Nahuli ang dalawang street-level individual sa loob ng isang bahay sa Upper Wanga, La Trinidad, Benguet habang nasa aktong gumagamit ng hinihinalang shabu kahapon. Nahuli ang may-ari ng bahay na isang lalaking 54 anyos, walang asawa, isang laborer at tubo sa Wanga, La Trinidad, Benguet. Maging ang kasama nitong isang lalaki na isang 25 anyos na baseball packer na residente sa Betag, La Trinidad, Benguet at tubo sa Balite Sur, San Carlos, Pangasinan. Batay sa report ng Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit ng Benguet PNP, nabatid nila ang naturang impormasyon sa pamagitan ng isang tawag ng isang concerned citizen na may nangyayaring drug session sa naturang bahay. Kagad na nagresponde ang mga miyembro ng TDEU at TIO ng Benguet at naaktuang gumagawa nga ng legal na aktibidad ang dalawang individual na kumpiska sa naturang operasyon ang mga drug evidences na kinabibilangan ng isang pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang sa 1 gramo at nagkakalaga ng 3,000 piso, dalawang strip ng used aluminum foil na may residue, dalawang improvised clear glass outer na may residue, at dalawang improvised rubber tutor na may residue. Nasamsan din ang mga non-drug evidence na kinabibilangan ng pera, 8 piraso ng assorted lighters, isang rolled used aluminum foil at isang skincare product. Nasampa ng dalawang individual ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Gonzales. Sa iba pang mga balita, pinayagan ng Sandigan Bayan 5th Division ng apila ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na ilagay siya sa hospital detention habang nakabinbin pa ang kanyang mga kasong plunder at graft kaugnay ng flood control scandal. Gayunpaman, tinanggihan ng Sandigan ang hirit ng dating kalihim na mailipat siya sa Medical City sa Pasig. Sa halip pa, itinuutos ng korte na i-confine si Bonoan sa Philippine National Police General Hospital sa Campo Crame. Batay sa medical certificate na isinumiti ng company Bonoan, meron itong stage 4 chronic renal disease, hypertension, diabetes, gout o gouty arthritis, spondylolisthesis, dyslipidemia, prostate cancer, severe coronary artery disease at left atrial at ventricle enlargement. Sa naging ruling ng korte, iginit nitong ang pagkakapit ni Secretary Bonoan sa regular na kulungan ay maaring maging banta sa kanyang kalusugan dahil sa kondisyon nito.
At sa kaugnay na balita, sumailalim sa dalawang medical procedures si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos atakihin sa puso. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, wala sa mabuting kondisyon si Bonoan kaya kung hindi kakayanin sa PNP General Hospital ay posibleng hilingin na mailipat ito sa mas advanced na pasilidad gaya ng sa The Medical City. Sinabi naman ni Colonel Cleto Manongas, hepe ng PNP General Hospital, malalaman pa sa mga diagnostic test kung fit for trial ba si dating Secretary Bonoan. Niyanig naman ng magnitude 5.3 na lindol ang bayan ng Santo Domingo sa Albay bandang 9:58 kagabi. Ayon sa PHIVOLCS, tectonic ang origin ng naturang pagyanig na may lalim na 9 na kilometro. Naramdaman ang intensity 5 sa Santo Domingo at Legazpi City sa Albay, intensity 4 sa Tabaco City, Ligao City, Malilipot, Sorsogon City at bayan ng Donsol at Irosin sa lalawigan ng Sorsogon. Intensity 3 naman sa Naga City, Malinao sa Albay, Huban at Prieto Diaz sa Sorsogon at Monreal sa Masbate. Intensity 2 naman sa Goa sa Camarines Sur, Bulan sa Sorsogon, Allen, Biri, Bobon, Catarman, Labisares, Rosario at San Jose sa Northern Samar, Masbate City at Dimasalang at San Fernando sa lalawigan ng Masbate. Una itong naitala ng PHIVOLCS na magnitude 5.4 ngunit kalaunan ay ibinaba ito sa 5.3. Nakapagtala ng panibagong minor phreatomagmatic eruption ang bulkan Canlaon kahapon. Ayon sa PHIVOLCS, ito na ang ikalawang eruptive activity ng bulkan ngayong buwan. Lumika ito ng plumes na umabot ng 300 metro ang taas at nagtagal ng 4 na minuto. Noong Huwebes lamang na madaling araw ay nakapagtala din ang Canlaon na kaparehong aktibidad na umabot naman ng 2 minuto. Pinasungalingan naman ng Department of Environment and Natural Resources sa mga impormasyon na may kinalaman umano si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa suspension ng garbage collection operation sa Davao City. Nako po. Ayon sa DNR, Davao, walang katotohanan ng mga ulat na nag-uugnay kay Pangulong Marcos sa naturang kautusan dahil ang direktiba ay nanggaling mismo sa Regional Office at sa pakikipag-ugnayan ng LGU. Paglilinaw ng ahensya, ang suspension order ay nilabas kasunod ng nangyaring trash slide incident noong May 21 sa Davao City Sanitary Landfill kung saan 2 katao ang nasawi, 2 ang sugatan at 1 ang patuloy pang pinaghahanap. Git ng DNR, sinuspindi ang operasyon ng landfill para ma-secure ang lugar habang nagpapatuloy pa ang search and retrieval operation at geotechnical assessment. Nagdeklara si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng Special Non-Working Days sa 6 na lugar sa bansa bilang paggunita sa mga lokal na anibersaryo at pagdiriwang. Sa ilalim ng Proclamation number 1287, diniklara ang Special Non-Working Holiday ang June 11 sa lalawigan ng Rizal para sa selebrasyon ng 125th founding anniversary ng probinsya. Special Non-Working Day rin sa Tabaco City sa Albay sa June 24 para sa pagdiriwang ng Tabak Festival alinsunod sa Proclamation number 1286. Diniklarang holiday ang June 18 sa bayan ng New Corella, Davao del Norte para sa kanilang founding anniversary, habang sa June 26 naman ay itinakdang special non-working day sa Sawata, Davao del Norte para sa ika-22 araw ng Sawata. Sa Cagayan, magiging special non-working day rin ang June 15 sa bayan ng Kalamanyogan bilang pagdiriwang ng 430th founding anniversary ng naturang bayan. Special non-working day naman sa June 25 sa lungsod ng Maynila at San Juan para sa taunang Wata Wata Festival. Sa balitang sports, hahataw na ang Alas Pilipinas Women sa paglarga ng Asian Basketball Confederation Women's Cup ngayong araw sa Candon City Arena sa Ilocos Sur. Unang makaharap ng Alas Pilipinas ang Uzbekistan matapos ang formal na pagbubukas ng AVC Cup nitong Huwebes. Ayon kay Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio, 12 malalakas na kupunan ng papalo ng bola sa 10 araw na labanan sa Candon City Arena.
Giit ni Gregorio, magandang oportunidad ang naturang international event para pagbuklodin ang mga komunidad na may parehong pagmamahal sa larangan ng sports. At sa balitang showbiz, puspusan na ang paghanda ng pop girl group na BINI para sa kanilang signal sa World Tour na arangkada sa June 20 sa Maynila. Bilang dagdag na pakulo para sa Blooms, makakasama ng BINI sa kanilang production numbers ang world-renowned hip-hop street dance crew na A-Team. Ayon sa BINI, malaking tulong ang presensya ng naturang dance crew sa magiging performance nila, lalo't may dalaan nila itong new style na tiyak na kagigiliwan ng mga fans. Ay, bago tayo magpaalam, muli happy birthday kay Jomel Baltasar. Happy birthday dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. At happy 4th birthday naman kay Joey Consular ngayong araw dyan sa ACM Home sa Phase 7. At muli yung aking papatid na aking paghiramay sa pamilya ng aming si Ma'am Rosita del Rosario Alvarado dyan sa Barangay Concepcion, Cervantes, Ilocos Sur. Sa pamilya del Rosario Alvarado, ang akin hong pakikiramay. Ayan. Siyempre, si Strawberry Lopez, hindi nakalimutan ni Francis Cuaco. Good morning! Kabuhan ng ating balitaan ngayong umaga ho ng Sabado. Ako ho si Raymond Advaz. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Standby sa susunod na palatuntunang advokasya ni Ate Tina Nolasco at Kuya Bong Ariola ng PCSO. 2 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan.